So today, akong i-report kay stock in data structure and algorithm. Ang stock kay mo ni ang usa ka importanteng data structure nga gigamit kaayo sa programming para ma-manage ang data in an organized way. So, what is stock? A stack is a linear data structure that stores elements in a particular order. It follows the LIFO or last in, first out principle, meaning that the last element added to the stack is the first one to be removed. Stacks have two primary operations, which is push, adding an element to the top of the stack, and pop, removing the topmost element from the stack. Additional operations such as pick, viewing the topmost element without removing it, and checking for empty or full condition are also commonly supported. So, a stack DI is a linear data structure kung asa ang pag-insert o pag-delete sa data kay usa ra ka side, which is ang top. Dili ta pwede mo access diretsyo sa tunga or ubos sa stack. So, you can think of the stack data structure as the pile of plates on the top of another. So, here you can first put a new plate on top, second, remove the top plate, and third, if you want the plate at the bottom, you must first remove all the plates on top. So, this is actually how the stack data structure works. So, kuan din na siya. Pwede na to i-imagine ang stack sama sa pagpatong-patong or tapok sa plato. Kung first din na to buhaton, magbutang taog put a new plate on top. So, magbutang taog ka ng bagong plato sa top. So, i-remove ang top plate. Then, kung gusto ta nga ang plate kay naa sa bottom, yung atong buhaton kay i-remove na to ang first all the plates on top. So, muna siya ang stack. So, LIFO principle of stack. In programming terms, putting an item on the top of the stack is called push and removing an item is called pop. So, sa programming DI, kung magput taog item sa top, matawag na siya og push. Kung magkuha sad ta or mag-remove tag item, pasabot sad ana is pop. So, basic operations of stack. There are some basic operations that allows us to perform different actions on a stack. So, first, push. Moto ako giingon ganina, to insert an element into the stack. Then second, top, returns the top element of the stack. Third, pop, to remove an element from the stack. Fourth is empty, returns true if the stack is empty, else false. So, last one is size, returns the size of the stack. Muna siya ang mga basic operation of stack. Then, ato pa na siya ipalawom og kuan unya. So, push. So, ang push operation is used to insert an element onto the top of the stack. So, ang push DI kay means pagbutang og element sa stack. So, based sa picture, ang 10 ang naa sa pinakaubos. Sunod, 20, then 30, o 40 ang pinakaibabaw. So, kada push, ang element ibutang siya sa babaw. Muna siya ang push. Kumbaga, ato siya isud ba or i-push. Nga ang element, kada push na to, ang element mabutang siya sa babaw. So, ang kuan pud ana ang kinipong code, muna siya ang code sa push. So, first is nagbutang taog
include stock library, which is in hashtag include stock. So, meaning ana siya, nag-import ta sa stock library para magamit nato ang built-in stock. So, second is nagbutang tag using namespace std. So, meaning ana, para dili na nato isulat ang std, kada gamito nato ang stock or count. Then, third, nagbutang tag int min. So, ang int min, mao ni ang starting point sa program nato. So, kuan na pod, nagbutang tag stock int. So, ang meaning ana, nag-create og stock nga mo-store lang og integers, which is int. So, sa stock, ang mga data kay mo follow sa LIFO principle, which is last in, first out. Muna siya. So, sa push operation, stack.push1, stack.push2, stack.push3, meaning ana, sa stack st.push1, 1 maoy pinakauna ug maoy naa sa pinaka-button. Muna siya ang meaning sa st.push. So, sa st.push2 or stack push2, maoy ibutang sa ibabaw sa 1. Muna siyang meaning. So, sa kana pong sa st.push3 or stack push3, maoy naa sa ibabaw. Mo ni ang top sa stack. So, mo ni ang typical FIFO behavior. Kung ato ipop ang 3, una ang matanggal dayon 2, dayon 1. Muna siya ang mahitabo sa push. Muna siya ang code sa push. Second is top or peak operation in stack. So, sa top or peak operation is used to get the top element of the stack. So, ang meaning ana, kung ani ang sa top nato is used to check the top element without removing it. So, in case ang makita nato kay 40, kay siya ang naa sa babaw. Muna siya ang top. Siya ang top. So, sa code pod, ato pod gi butang sa code is una naghimo taog library, include libraries. So, include iostream or hashtag include stock. Sa iostream, para magamit nato ang count sa printing. And sa stock pod, para magamit nato ang built-in stock sa C++. So, sunod, nagbutang tag namespace. Para dili nato isulat ang std, para gamito nato ang count o stock. Then, third, nagamit taog stock int. Nag-create taog stock nga mo store sa integers. Muna siya. Sunod, nagamit taog push operation, which is stack.push1, stack.push2, or step.push3. So, meaning ana, 1 mo ay pinakabuton, 2 mo ay nasa ibabaw sa 1, then 3 mo ay top sa stack. So, print top element, which is count st.top, muna siya ang mo return sa element sa top sa stack without removing it. Sa atong example, gani kana, so sa top equals 3, so i-print niya ang 3, return statement. Mag-return statement ta. So, ang boot pasabot, nag-return ta. Nagpasabot nga successful ang program execution. So, ang kuan ani gyud is una, nag-create ta og stock sa integers, then dayon gisulod nato ang
1, 2 ug 3 gamit ang push, then ang top element kay 3. Mao nga kung ato i-print gamit ang top, mao kini ang mo display sa console. So ang output niya is 3 kay si 3 ang naa sa top. Then third is pop operation in stack. So sa pop operation is used to remove an element from the top of the stack. So the elements are popped in the reversed order in which they are pushed. Sa pop pod, ang pasabot ani sa illustration, the pop operation kay nag-removes the top element of the stack. So kung mag-pop ta, ang 40 ang unang matanggal. Ug ang 30 na dayon ang mahimong top. Muna siya ang pop. So mao to. So ang atong code sa pop, mao gihapon same siya, nagkuan siya libraries, nagkuan siya namespace and main. So sa ngan hapod sa count kanina kay kuan man to, di ba? Top. So karon is pop na punta. So sa count stack that top. So top. So meaning ana mo return siya sa top element without removing it. So i-print ang 3 or current top. So sa kuan pod sa st.pop kay meaning ana tangtangon ang top element sa stack human sa first pop. So stack kay kuan man siya, dila man siya. So i-print ang bag-ong element sa which is 2. So mag-pop siya again, sige ra siya pop, tangtangon ang top element 2 stack karon. So sa kana na code, nag-create ta og stack sa integers nya gisulod nato ang 1, 2, 3 mo nang st.push1 or stack.push2 mo na siya. Then dayon ato gi-print ang top element. So mao ang 3 atong gi-print ang top element nga mao ang 3. Gisunod nato ang pop aron tangtangon ang top. Dayon gi-print ang bag-ong top nga mao ang 2. So mao na siya mao ni ang example. Mao to ang pop operation. So proceed ta sa SMT operation in stack. So ang SMT operation is a Boolean operation that is used to determine if the stack is empty or not. So this will return true if the stack is empty, else is false. So kana illustration, so the SMT operation kanang check siya kung walay sulod ang stack. So kung empty, it returns true. Kung naay sulod, false siya. So makahelp ni siya prevent errors like popping an empty stack. Mo na siya. So sa pag-determine pod sa atong kuan, naghimo ta og code which is kining includes #include IOStream include sa kuan stack. So naghimo gihapon tag libraries nga naghimo ta og using namespace, then nagkuan ta og int main. So sa kuan pod is empty kay meaning sad ani niya mo return true siya kung walay sulod ang stack. Munang nagamit tag SMT or stack empty. Sa first check, stack walay sulod. So i-print niya muni ang stack is empty. Muna siya atong gibutang stack empty.
So mo i-print niya walay sulod. So mo push operation ta st.push1. So gisulod na to ang 1 sa stock. Check na pud nato again if stock is empty gihapon. So atong gibutang is if st or stock is that empty, so count ato gibutang stock is empty. So ang meaning ana karon stock na anay sulod usa 1 kay nag-push man tag 1. So st empty mo return og false kay naa naman siya sulod, so i-print niya stock is not empty. Muna siya ang stock. To summarize ani na code, una nag-create og stock sa integers. So gi-check nato kung empty ba ang stock. O kay walay sulod, so gi-print niya ang stock is empty. Dayon gisulod nato ang value 1 gamit ang push muna st push1. So gi-check nato pag usab ug empty ba. Ug kay naay sulod karon, so giprint niya ang stock is not empty na kay na may sulod. So kana siya nagpakita nga sa paggamit sa empty function sa stock muna siya. So ang output niya kay stock is empty, then stock is not empty. Then last one, which is size operation in stock. So ang size operation in stock di ay kay size operation in stock is used to return the count of elements that are present inside the stock. So ang stock ang size operation di ay kay nagtell us kung pila ka elements ang naa sa stock. Sa example nato, so ang code which is siya nagbutang gihapon siya library muna include, then nagbutang siya namespace niya pinaka nato. So ang stock int, then siya og count stock size kay size naman ta. So ang buot pasabot ana, so so mo return sa number of elements sa stock munang st that size. So sa first check, stock walay sulod, so i-print niya 0. So nag-push ta og 1, nag-push pud ta og 2, isulod na to ang 1 ug 2 sa stock. So i-check nato kung i-check nato ang stock size again. So siya og count st that size. Karon stock na anay 2 elements, so i-print niya ang 2. Muna siya ang size. Simple ang size. So next is dirita sa stock time complexity. For the array-based implementation of a stock, the push and pop operations take constant time. So meaning, most stock operation such as stock, push, pop, kay siya og time complexity. So meaning, paspas ra kaayo siya ug dili dependent sa kadaghanan sa element or sa kadaghan sa element. So applications of stock data structure, although stock is a simple data structure to implement, it is very powerful. The most common uses of a stock are to reverse a word, put all the letters in a stock and pop them out. Because of the LIFO order of stock, you will get the letters in reverse order. Second, in compilers use the stock to calculate the value of expressions like
2 plus 4 divide 5. So, by converting the expression to prefix to or postfix form. So, in browser pod, the back button in a browser saves all the URLs you have visited previously in a stack. Each time you visit a new page, it is added on the top of the stack. When you press the back button, the current URL is removed for the stack, so on the previous URL is accessed. So, more na siyang application. The stack is commonly used in undo or redo operation, function calls, expression, evaluation, reversing data. So, muna siya. Because of this application, ang stack ay very important sa programming. Done. Thank you. God is good. God is a God of order, not confusion. So, stack remind us that structure and order lead to clarity. Thank you.